Pamagat ang hiwaga sa Luntiang Gubat. Tagpuan, Barangay San Vicente, Tanay, Rizal, Gizet, Taon, 1987. Noong taong 1987, sa isang liblib na bahagi ng Barangay San Vicente sa Tanay, Rizal, ay may isang lugar na kinatatakutan ng mga tao, ang tinatawag nilang Luntiang Gubat sa kabila ng kagandahan ng makakapal na punong kahoy at malamig na simoy ng hangin. May kakaibang lamig at katahimikan dito tuwing dapit hapon. Ayon sa matatanda, maraming hindi maipaliwanag na pangyayari ang nagaganap doon. Ang simula ng hiwaga, si Emilio Emil Santiago, isang 24 anyos na bagong guro na nagtapos sa Maynila, ay naitalagang magturo sa San Vicente Elementary School. Dahil walang malapit na inuupahan, pinili niyang maanirahan sa isang lumang bahay malapit sa gilid ng Luntiang Gubat na dating pagmamay-ari ng isang albularyong si Lola. Puring na misteryosong nawala noong dekada 60. Sa unang mga linggo ay walang naging problema si Emil. Mabait ang mga tao, masigla ang mga bata sa klase. Ngunit nang sumapit ang kalagitnaan ng Oktubre, nagsimulang makaranas si Emil ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga palatandaan, tuwing ating gabi, may naririnig siyang mga yapak. Sa paligid ng bahay, tila may naglalakad na hindi tao. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa sala, napansin niyang gumagalaw ang mga kurtina kahit sarado naman ang mga bintana. Ang kandila ay kusang namamatay at ang orasan sa pader ay laging tumitigil sa 12:06 a.m. Nagtanong siya sa kanyang mga estudyante at may isa, ang tahimik at matalinong si Elaine, ang nagsabing, yan po ang oras na sinasabing kinuha si Lola Puring ng mga engkanto. Dati po nakatira siya diyan sa bahay na yon. Hindi naniwala si Emil sa una, ngunit mas tumindi ang mga kakaibang karanasan. Isang gabi habang natutulog, nagising siya ng may maramdaman. Siyang malamig na hangin at isang bulong. Ibalik mo ang aklat. Sa kanyang paghahanap sa loob ng bahay, may natagpuan siyang lumang baul sa ilalim ng sahig. Binuksan niya ito at nakita ang isang itim na aklat na puno ng lumang sulat kamay, tila mga orasyon o dasal na hindi niya maunawaan. Ang pagtuklas, kinabukasan, lumapit siya sa pinakamatandang residente sa barangay, si Mang Celso na 29 taong gulang. Ayon kay Mang Celso, si Lola Puring daw ay isang bantay ng Luntiang Gubat, isang tagapag-ingat ng balanse sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga nilalang sa kabilang dako. Ang aklat na iyon ay hindi dapat ginagalaw dahil iyon ang susi sa pagharang ng mga masasamang espiritu mula sa pagpasok sa mundo ng tao. Noong 1962, pinilit ng ilang tao na sunugin ang gubat. Naubos ang mga alaga ni Lola Puring. Kinabukasan wala na siya. Nahanap na lang yung baul na yan sa gitna ng kanyang bakuran. Ang huling gabi, dahil sa takot at pagkabigla, pinasya ni Emil na isauli ang aklat sa baul at huwag nang pakialaman pa. Ngunit ng gabing iyon, sumapit ang bagyo, lumindol, at tila isang aninong babae ang lumitaw sa gitna ng sala niya, nakasuot ng puting saya. May mapupungay na matang punong-puno ng lungkot. Ibalik mo ako, mahina nitong wika. Naintindihan ni Emil, hindi lang aklat ang kailangang ibalik, kundi ang katawan ni Lola Puring mismo. Kinabukasan, kasama si Mang Celso at ilang kabataan, sinundan nila ang senyas ng mga lumang panaginip ni Emil hanggang marating nila ang gitnang bahagi ng gubat. Sa ilalim ng isang punong balete, hinukay nila ang lupa. Doon, nakita nila ang mga labi ni Lola Puring. Balot ng puting tela at katabi ang nawawalang bahagi ng aklat. Ang pagwawakas, inilagak nila ang labi ni Lola Puring sa sagradong bahagi ng sementeryo sa bayan. Simula noon, tumigil na ang mga kababalaghan sa bahay ni Emil. Ang orasan ay gumana na muli. Wala nang naririnig na yapak o bulong. Umalis si Emil sa barangay pagkaraan ng taon. Ngunit taon-taon ay bumabalik siya tuwing Oktubre upang mag-alay ng bulaklak sa puntod ni Lola Puring. Mula noon, naging paalala ang kwentong ito sa mga taga San Vicente na ang Luntiang Gubat ay hindi lamang bahagi ng kalikasan, kundi tahanan ng mga nilalang na hindi basta-basta nauunawaan
Wakas,